Napakaganda po na basahin ninyo ang Biblia dahil diyan niyo po masusumpungan ang buhay na walang hanggan. Kung maniniwala lang po tayo doon sa ating kinamulatan at dumating sa hangganan ng mga buhay natin, paano pa tayong makakaalis doon sa kinalagyang impyerno? Ang Panginoong Hesus po nagturo siya, ang impyerno ay isang lugar na kung saan may pintuan, pasukan, ngunit wala na siyang pintuan para makalabas pa ang tao. Kaya po ay tinuturo niya na napakahalaga ng pananampalataya sa Kanya. At yung pananampalataya pong isa, sabi, bakit mahalaga ang pananampalataya? Sabi po ng Hebreo, kung walang pananampalataya, hindi natin mabibigyang kaluguran ang Diyos. Ang Diyos po, sa kadakilaan niya, naghanda siya ng isang katawan sa katauhan ni Kristo Jesus. Nilikha niya ito sa sinapupunan ng isang birhen, si Maria. At nang isilang siya, nabuhay siya rito sa loob ng 33 taon, ginanap niya lahat ng hinihingi ng kautusan, at pagkatapos nun, ginanap naman niya yung ating katubusan. Binayaran niya yung hinihinging kabayaran ng kasalanan, na kapag ang isang tao nagkaroon ng pananampalataya sa Kanya, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Kaya po, napakahalaga po talaga saliksikin nyo ang Biblia. Basahin nyo po. Huwag pong mangyari na nalagot ang tali ng buhay ay hindi nakilala yung tunay na tagapagligtas. Ang transaksyon po ng Diyos para sa lahat ng tao dito sa lupa. Pag namatay na po ang isang tao, wala na pong transaksyon ang Diyos dyan. Dahil ang pinaglalabanan po, yung pong buhay na nasa loob ng katawan ng tao. Yung pong tinatawag na espiritu na nabanggit ko po kanina, patay ang espiritu dahil sa gawain ng pagsuway at gawain ng kasalanan. Kung ikaw po ang pangalan mo si John, tapos mayroon kang bahay, nakatira ka lang bilang John sa loob ng bahay mo, pero hindi ikaw yung bahay. Yan po yung kalagayan po ng katawan ng tao. Nakatira lang po yung espiritu ng tao dyan sa katawan na yan. Lahat po ng bagay na nakikita ay nasisira at nabubulok, maging ang tao. Kaya po mahalaga po na maunawaan po ang mga nakapaloob sa kasulatan. Kung magkakaroon ka po ng pananampalataya sa salita ni Kristo, na sabi po nga ay humihinga, tumitibok, pumipintig sa kaloob-looban ng buhay ng tao, bubuksan mo yung puso mo sa Kanya, ikaw mismo ang magpapapasok sa kaloob-looban ng buhay mo upang ang Kanyang espiritu ay manahan sa iyo, gawing Kanyang tahanan, tirahan, pahingahan. Makikinig po ang Panginoon. Dahil sabi din po niya sa Kanyang salita, kayo, bagamat masasama, marunong kayong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa ang inyong amang nasa langit ang magbibigay ng Kanyang banal na espiritu sa mga humihingi nito sa Kanya. Napakaganda po na sinabi ng Panginoon na yan sa Lucas 11.